Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! So going back to sa question ko, teka muna, 3D Lotto first prize is 4,500 for every 10 peso bet. Teka muna, o nga naman, paano ba sa 225,000? Ikaw naman, sir. The bet is 500, Your Honor. Ha? The bet is 500 pesos. 500. So alam niya na mananalo siya ng 225 para mag-invest siya ng 500 pesos. Teka muna. Dali. Yes, Your Honor. 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. So ngayon, para ma-reach itong 225,000, mag-bet siya ng 500 pesos for a certain number. So parang alam na niya na mananalo siya. Kaya siya nag-invest ng 500 pesos. At 8 times. Parang, di ba? In August. July. August 9 times. Siya pa rin. September siya pa rin. But not once. Meron pa. Alam mo, si A, mamaya pakita si A. Marami sila eh. Meron si A, si B, si C. Puro multiple winners to. Mamaya pakita sa screen. Si D. Hindi, si B lang yan. Si D. Marami sila eh. Si E. A, B, C, D, E. A, B, 5 multiple winners. Your Honor, may we request that all these people, sandali, bago ko sagutin. All these people, tumaya ng 500 pesos. At lahat sila na ng 225. So parang alam na nila, tataya tayo ng 500 pesos. Wag 10 kasi pareha yan. 500 para 225 tayo. O tulad nitong si A. O 126,000 ang pinanalo niya noong July. Tapos 69,000, 64,000, 32,000, 4 times. August 2 times, September 2 times, October 2 times, November 2 times, December 2 times. So, are you saying agent pa rin to? That's correct, Your Honor. In this regard, may we request the branch manager of the concerned branch that handles the claims of this particular person, Mr. Misael Hamak, Agusan del Norte Branch Office, Your Honor. Okay. Si person A, anong game po ito? Go ahead, Mr. Senator Coco. Yes, si person B kanina na-establish natin na 3D Lotto nilaro. Ito si person A naman na naka-flash sa screen. Ano naman ang laro nito? For that person A, Your Honor, he bet on 658 and 655. That's why the winning ticket is 14,600 and 100,000 pesos respectively. So hindi jackpot yan kung 650. It's not a jackpot. It's not a jackpot. Wala po kaming dalawang beses na nanalo. I think the person A got maybe 3 to 4 numbers. That's correct. Or 5 numbers. 5 numbers. 5 numbers. Okay. So, and person A is the actual winner who does not hit the jackpot but the lesser prices? O ano din siya? Or agent, Your Honor. Agent? Siyempre yung mga ito bang agent na ito, announced ba yan? Alam ba ng lahat na nagbibet sa Lotto na, uy, may agent na taga-kolekta para sa atin? Wala yata ako na i-encounter na gano'n na. Tsaka pagkatapos ay si person A, siya ang willing na siya ang declared claimant and then the taxes are applicable to that, to person A. Yes, that's so that it's the tin of person A, he is the recorded taxpayer. Yes, that's correct. It happened then, and then when he gives the prize to the actual winner, magkano? That we do not know already, Your Honor, because that's the practice, Your Honor, in the provinces. Because actual winners would not mind to go to the branch office because it's malayo po ito, lalo sa head office natin. So the practice really is for the winners to approach their suki na Lotto agent, and the Lotto agent will accommodate for fear, of course, losing that suki. So yung kanina nating person B is a Lotto agent. Yes, that's correct. Person A, is he or she a Lotto agent? Lotto teller. In this case, Lotto teller po ito pangalawa, Your Honor. Lotto teller. So, teka muna. Saan na tayo? Okay, dependent kasi ako dun sa... Okay. Sige ba, wala bang Lotto office sa region na pwedeng punta na they don't have to come to Manila para i-claim yung kanilang ticket na more than 10,000? Meron po tayong tinatawag na branch office sa bawat bayan, bawat probinsya. But the reality is that meron po tayong mga Lotto agents sa mga far-flung areas. So for practical reason, ang Lotto agents po natin is weekly nagpupunta sa branch office to submit their weekly report. No. What I'm saying is,
So merong office sa lahat ng mga probinsya ang Meron po. PCSO at yung mga syudad. Halos lahat po, meron. Okay. So pwedeng pumunta doon yung mga nanalo. Yes, that's correct. So what you're saying to us here now is mas prefer yung mga nanalo, pupunta sila sa mga tinatawag na agent. Yes, for practical reason, may mga instances po sa ganyan na nakikiklaim sila, nagpapadala po sila ng winning ticket because they trusted the loyal bettors or customers ng ating mga So lottery. ibig sabihin identified na Identified sa na isang po. lugar. Kunyari si Mario, itong agent ito mapagkakatiwalaan. So lahat ng mga nanalo, putok na putok ang pangalan niya, imbis na pumunta sa opisina ng PCSO o sa probinsya nila o sa syudad kung saan may PCSO, pupunta lang kay agent. That's correct. Pinakatiwala. Yun po. At si agent na ang magpo-process nito sa PCSO. Okay. Tama po, Mr. Chair. At gamit-gamit yung kanyang TIN number. Opo, tama. So lalabas na siya ay nagbayad ng tax. Pero in some cases, walang TIN number eh. Mismo inaamin ng BIR eh. Malamang po ito mga karaniwan yung mga talagang winner. I mean, the single winner for a particular bet lang. Hindi ito yung mga typical na agents natin o kaya lotto operator. Mr. Attorney Tibayan, na tingnan nyo na po, naibigyan na naman natin sa inyo yung listahan ng mga multiple winners. Meron ho ba silang lahat na TIN number? Yung A, B, C, D, E, 5 of them who are multiple winners, may mga TIN numbers na ba sila? May TIN numbers ba sila? Wala pa po kami nakuha actual names po, Mr. Chair. Okay, Pero pwede po namin i-verify kung mapigay po sa amin now. okay. So, gusto ko po, tingnan nyo itong si A, B, C, D, E, especially si B. Yan, kung may TIN number yan. Kung yan ba talaga ay nagbabayad ng tax sa BIR sa mga pinanalo niya. Pwede po mahingi, Mr. Chair, yung names. We'll submit it to you Okay ba? mamaya, pagkatapos. Senator Coco, may tanong. Mr. Chairman, so itong si person B na naka-flash ngayon dyan yung mga winnings niya, tinawag natin si Mr. Hamak, so branch manager of the area in Mindanao. Si person B is a lotto agent within your jurisdiction. Ganun po ba yan? Ganun yun. That's why tinawag ka. Tama. Apo. Place him under oath, Mr. Chairman. Mr. Can you please stand up? Mr. Hamak. Can you raise your right hand? I, please mention your name. Swear to tell the whole truth and nothing but truth in this committee. Thank you. Hindi, yan yung, wala mo na akong tanong sa iyo, Mr. Hamak. Ano pa? So, si person A naman, yung flash natin kanina, na mga hindi naman 3D but various lotto games yun, but short of jackpot. So, definitely, yung mga winnings na yan is also concentrated in an area kasi lotto teller ito, supposed to be. So, tama po to, AGM, Patiag, yun po. Si person A. Yung mga winnings na yan, parang dito rin na-determine natin yung kay person B na sa may Agusan area siya, ito rin, madidetermine din natin anong area ito. Yes, Your Honor, Opo. agent po siya sa NCR. Teller, sabi nyo, teller. Sabi mo kanina, teller. Oh. Okay, so, kasi ang Lotto branch or outlet is authorized to pay immediately how much? Up to how much? Sige, si Mr. Hamak, alam mo yun. Permission to speak, sir. Up to 300,000 po. Sa branch po. Branch. The branch is the PCSO office, the branch. Yes, But how about the PCSO, the Lotto outlet? Pwede rin kasing mag-claim yata doon sa outlet. Yes, sir. Magkano? Below 10,000 po. Below Meron 10,000. silang cash. Okay, so sa branch. Okay, you have a branch. Yeah, where's your branch in Agusan del Norte? Saan yan? Butuan? Nasa City Hall po, sa Butuan, sir. Nasa Butuan, oh. Okay, so ang gusto niyong palabasin, yung nanalo ng 225,000, he or she would rather, the real winner, he or she would rather entrust the ticket to the Lotto operator, who you call Lotto agent. Ano bang tawag na sa Lotto Lotto agent po. Lotto agent, no, yung may-ari nung tinatayaan. Yes po. So yung winner ng 225,000 in your area would rather trust the Lotto agent with the ticket to claim the prize for the person. Nahirap papuntahan yung opisina nyo just for the winner to get it personally. Actually po, Senator, if I may, the main means of transportation po sa Butuan City is tricycle po. No, may mga maliliit lang na jeepney. Saka yung Lotto outlet niya po is located po around 15 kilometers po malayo. So, hindi po ganun ka-accessible. So, ibig sabihin, Mm. si person B, lahat ng mga, pakilagay si person B, lahat ng mga nanalo sa 3D pool sa Butuan, wala nanalo sa ibang lugar. Kasi binigay sa amin ng PCSO, puro person B. Hindi po namin Si person B saan nakatira to? sa Butuan City po. Okay. So, ibig sabihin, napakaswerte naman ng Butuan. Mukhang palaging 500,000 ang taya, 500 pesos versus
10 pesos. Nalagay po. May- Kasi may- para makuha niya yung 2025 winning, yung July, alam mo, yung first winner, he or she has to bet 500 pesos. So, ibig sabihin, dyan sa butuan, lahat ng mga tao dyan, sa 3-digit game, ang binibet is 500 pesos. Ang lakas pala tumaya ng mga taga-butuan. Kaya tinatamaan nila 2025 every time. So that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, paki-explain sa amin kung sino-sino yung mga tao na binibilhan niya para diretso lang tayo ng mga winning tickets na ang tinataya ay 500 pesos kaya tumama ng 2025. Is this one person or many persons? At pala kung gano'n, itong mga taong ito, sobrang pagkasugaron. Kasi 10 pesos lang dapat ang bet mo sa isang ticket. Parang sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Kasi kung ako, ba't ako magbibet ng 500? Eh, hindi nga ako sigurado. Tsambahan yan, kahit na 3-digit. So baka nabigyan siya ng tip. Walang iniwan niya sa weteng. Pag nabibigyan ng tip, tataya ng winning number. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jim, peace out.